This is the Destroy Manila Podcast. Hi guys, ako si Jeremy the Jaguar Miado, 24 years old from Marikina, so Manila, Philippines. So I'm former Blaze FC strawweight champion and current 1FC strawweight fighter. So ang gym po dinadala ko is UGB MMA and Lions Den MMA from Bicol. So bale, nag-start ako ng MMA career ko is nag-start ako from Bicol at the age of 20. Pero mas marami akong laro sa boxing. Background ko is boxing. And then, after boxing, nag-Muay Thai na po ako. And then, training Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, wrestling. And then, hanggat sa yun, after graduate ko ng college, so, nag-focus na po ako ng MMA. So, after 3 years, nag-decide ako na pumunta dito sa Manila. And then, dito ako napunta sa UGB MMA sa Kalumpang, Marikina. Dito hanggat sa last year lang po yun. Dumating ako dito October. And then after 4 months, nakapasok na po ako sa One Championship. So sobrang malaking tulong po yung kaya ako dito sa UGB MMA. So kaya yun, hanggang ngayon, may contract ako sa One FC. So One Championship, may contract ako doon. So minimum of 6 fight. Yung kalaban ko is from Thailand. So expect natin dito is isa siyang magaling na striker. So kasi 'di ba pag sinabi natin Thailand is Muay Thai fighter 'yon. So syempre expect natin yung high level striker siya. So ngayon alam ko rin na alam niya yung na isa akong striker. So and then alam niya rin na boxer ako. So ina-expect ko rin na paghahandaan niya rin yung boxing ko. So yun yung analyze ko sa game plan nila, pahandaan nila yung boxing ko. And then ako naman, since na alam ko rin yung background niya as a Muay Thai fighter, siyempre kung ano man yung weakness or strength niya, pinaghahandaan natin yon. So sana maganda tong match ng One Championship kasi alam ng One Championship na yung kalaban ko is striker. So background niya is Muay Thai and then ako boxer. So ina-expect ko na sa stand-up po kami maglalaban ng maayos na ito. So maganda yung kalabasan ng laban namin na to. So alam naman natin na pareho kaming striker ng kalaban ko. Pero syempre meron tayong disadvantage or advantage dun sa kalaban ko. So bali ang advantage ko sa kalaban ko is mas matangkad ako sa kanya. So yung height niya lang is 5'4", then ako is 5'7". So may reach advantage po tayo doon. So malaking tulong po 'yun as a combat fighter ka. So mixed martial art fighter. So malaking tulong yung haba natin o reach natin sa kalaban. So malaking advantage 'yun sa atin. Pag pinalad ako manalo ngayong laban ko sa November 3, so sana bigyan ako ng One Championship kahit sino kaya kong harapin. So kasi hindi ako lumalaban na hindi handa. And then kung bigyan man nila akong pagkakataon na harapin yung champion ng strawweight ngayon, so kahit ilang buwan, titiisin ko para makaharap at paghandaan lang yung laban namin yan. Guys, iniimbitahan ko kayo na manood sa laban ko on November 3, 2017. Nagaganapin sa Myanmar. Then mapapanood nyo ito sa ABS-CBN Sport in Action. So sana, suportahan natin yung mga fighter nating Pilipino. Pag sa Monday po, Mm. oval sa umaga. Tapos pagdating po sa gabi, doon naman po sa Kalis, doon sa gym po. Tapos sa sparring sa umaga, tapos balik na naman sa gym sa hapon. Kanya-kanyang po, training. Ay weight sa umaga, tapos gym sa hapon. Tapos sa Friday, stairs po kami sa Lourdes Grotto. Tapos sa hapon sa gym. Sa Sabado naman is sparring. Tapos rest day po ng hapon. So, hindi ka naman katulad nung, alam mo, yung ibang fighters na sa kalagitnaan ng training or kailangan mo pang may turuan na mga estudyante, wala ka naman ganun. Wala po. Full po na nakakonsentrate po ako ngayon sa sa Ah, training ko. buti naman pala kasi, di ba, yung iba nahihirapan kapag kagan. So, o nga pala, ano yung, di ba, recently debut ka sa One Championship nung April. Opo. Um, Opo. Anong feeling na at last nung panahon na yun na nakapagsimula ka na rin sa wakas na lumaban para sa One Championship na kung saan halos lahat ng
kasama mo sa Team Lakay nagdo-dominate. Masaya naman po at saka papasalamat ako sa One Championship dahil binigyan po ako ng chance na lumaban dito sa organization nila. Mm. Masaya rin po kasi naging maganda naman po yung result Mm. ng debut ko. Mm. Tapos, well, sa ngayon naman na darating mong laban, anong klaseng mga preparations na o paghahanda ang ginagawa mo para sa magiging kalaban mo? Sa akin po, ganun din po yung preparation ng game pero more on kan po kami yung game plan po. Mm. Mm. Ano yung game plan mo do? Ngayon. Sa laban na lang po yata Ah, natin oo nga. makikita. Alam ko na dati mo nang nakalaban si Mei Yamaguchi. Nakakalabanin ni Angela Lee. Tapos alam ko din na gusto mong makalaban si Angela Lee para sa title. So, based sa naging laban mo noon kay Mei Yamaguchi, sa tingin mo, yung naging game plan mo dati, tatalab kay Angela Lee? Oo nga. Yung plan ko kay Yamaguchi, Mm. ibang game plan na rin po yung gagamitin ko kay magkaiba naman po sila, hindi po sila pareho. Mas pagbubutihan ko po kay Angela Lee kasi alam naman po natin lahat na talented and skilled fighter si Angela Lee. Kahit sa anggulo, kaya niya makipagsabayan. Kaya kailangan ko rin pong i-improve yung ground game ko po. Pero sa tingin mo, ano yung edge mo o ano yung lamang mo sa ibang mga fighters sa division nyo? Siguro para sa akin yung lamang ko po, yung determination ko pong maging champion din po. Mhm. And yun pala, since nabanggit mo na rin na yung sa ground game, yun yung bagay na napapansin ng lahat na kahit noon, medyo hindi kasing solid pa kaysa sa ibang teams. Pero ngayon, anong klaseng improvement ang ginawa niyo sa team simula nung nagsimula ka sa MMA? Nag-focus po kami doon kung saan po kami mahina. Alam naman po natin na magagaling po sila sa striking, kaya more on grounds po kami. Gina, sabi mo nung sa isang interview mo na nag-start ka mag-boxing kasi yung trainer mo cute. No, obviously, Okay, yun na yung passion mo ngayon, di ba? Pero ano sa martial arts yung nagustuhan mo? Kaya nag-stick with it ka? Kaya ka lang hanggang ngayon nasa professional league ka na. Hindi lang professional league, sa international promotion like one. Opo. Bakit mo minahal yung martial arts? Nung una po kasi, wala pa akong ka-interest sa martial arts. Pero yung nasubukan ko na pong lumaban, naitaas yung kamay ko, maganda po sa feeling. Tapos yun, talagang sinunod-sunod ko na gustong-gusto ko na rin pong lumaban, ganun. Kaya hanggang ngayon gusto ko pa rin kasi yung goal ko sa ngayon yung makapunta dun sa top, makalaban din yung champion po yung belt. Pero hindi ko po ina-underestimate yung champion kasi ang laki po ng respeto ko dun sa champion kasi alam po natin na yun nga magaling po siya. Si Angela? Opo. Okay. Nakaka-ano lang nga pala niya. Congrats kay Angela Lee. Kaka-engage lang niya kay Bruno Pucci. Opo. Ano yung memorable mong victory? Is it with sa PXC, kay May, or any of the ones before, like sa yung sa URCC?
Kasi maganda-ganda yung record nila eh. Dalawa lang naman yung loss mo so far, di ba? But, Sa akin po yung memorable yung yung first na laban ko po sa PXC, yung sa kay Natalie oo, Heidel. Yeah, si ni Haydel. Kasi dun po kasi maganda yung naging result. Oo nga, ikaw Oo. siya. Ayun po. Ayun. Tapos yung sa, well, yun nga, yung since mukhang isa sa pinaka-significant na naging laban mo is yung kay Mei Yamaguchi bilang siya yung number 1 contender sa Opo. division nyo eh. Dun sa laban yung dati, ano sa tingin mo yung sana ginawa mo pa? Although ikaw yung nanalo, split decision yung ano sa tingin mo yung mas sana ginawa mo pa para mas na-dominate mo siya? Nung tabi po kasi, natataranta pa po kasi ako nun. Medyo nag-adjust pa lang po. Pero sa ngayon, alam ko na po yung gagawin ko kung sakaling yung namin. Maging yung po. Gumaganda na yung clinch work mo though, Gina. Opo, thank you po. Oo nga. Mas lalo ka nagiging dominant ngayon, lalo sa mga laban mo. Ayun. Thank you po. Ayun, so yung dagdag doon sa yun nga, yung kay May. Kung sakaling kayo naman ang pagharapin ulit ngayon sa One Championship naman. Sa tingin mo ba mas magiging dominant ka na ngayon kaysa dati? Oo nga. Kasi nagbabago-bago rin naman po yung nag-i-improve din po eh. 2014 pa naman po kami Yamaguchi. Kaya ngayon 2017 na ang laki na po na nag-improve sa skill ko kaya kayang-kaya ko na po makipagsabayan sa kanya. Kamusta yung cardio mo, Gina? Nung nandun ako nung lumabang ka kay Natalie kasi. Parang medyo weird na nung third round. Sa totoo lang. For both of you. But it seems like si Natalie medyo mas okay yung cardio niya eh. Paano mo na ina-address yung problema ba yun for you? Nung last po kasi nagka-problema dun sa medyo nag-adjust po ako dun sa hydration kasi dun sa dati wala po kasi kaming hydration. Nakuha ko nga po yung weight ko pero bagsak yung hydration. Kaya pinaulit po ako nung araw ng laban. Nag-weigh-in pa po ako dun. Okay. Pero sa ngayon ayos naman ako. Totoo yan Opo, hindi po kasi ako naka-adjust nung last tapos hindi rin po ako medyo kulang din po ako sa tulog kasi nga yung stress ako dun sa weight ko. Tapos nag-weigh ako, nakuha ko nga pero nung chinek na yung ihi ko, bagsak yung hydration kaya dalawang beses yung weigh-in at saka yung hydration ng One Championship kaya pinaulit ako nung araw nung laban. Sobrang hassle. Okay. Yung sa darating mo palang laban, ano naman sa tingin mo yung lamang mo kay Priscilla Gaol? Pareho kayong strikers, di ba? Pareho din kayong... Sa akin siguro go with the flow na lang po ako. Akala ko may game plan ka. May game plan ako pero kung pupunta kami sa ground, makikipagsabayan ako sa ground. Kung sa standing na rin po. Okay. Wow could be a great fight to watch. Kasi alam ko pareho kayong strikers ni Priscilla, di ba? Opo. Pareho kayong wushu champion. Kaya magiging magandang panoorin yan kung stand-up, interesting din kapag napunta sa ground. Sa tingin mo, mas may lamang ka sa kanya na siguro sa ground since sa striking, pareho kayong talagang maganda yung background eh. Sa ground, sa tingin mo, mas may lamang ka sa kanya or... Opo.
Ayun, and ano sa tingin mo ngayon ano yung opinion mo tungkol ngayon sa women's MMA saka sa industry, lalo na ngayon na dumadami na rin yung mga babae na nagiging interesado na pumasok sa MMA, 'di ba? Anong tingin mo doon sa bagay na 'yon? Maganda po kasi at least hindi na rin puro lalaki yung lumalaban sa MMA. Mm. Nakakasali na rin babae. Lalo na ngayon dahil dito pa nga lang sa Baguio, lahat na lang po ng gym dito may mga babae na rin, pati Mm. na rin po dyan sa Manila eh. Oo. Mas okay ba ka-sparring yung mga girls? Or do you prefer ka-sparring yung mga boys? Sa akin naman po, kung walang, yung mas gusto ko yung sa boys kasi kapag babae, nagchichismisan kami eh. Imbis na mag-sparring ba nagchichismisan? Nagsisinyasan kami eh, kaya mas maganda na yung lalaki kasi at least kapag lalaki, walang pakialamanan. Pero Gina, ngayon na medyo malaki na yung women's MMA, nandiyan na si Ronda Rousey, si Joanna sa UFC. Ito ba yung mga inspiration mo for fighting better? Or do you think na meron tayong mga women MMA fighters natin, lalo na sa inyo, sa Team Lakay, di ba? Ito bang mga wushu, kung mag-stick lang kayo sa wushu at saka sa wrestling, okay na ba yun? Marami kasing mga tipong styles, kunyari si Joanna, Muay Thai siya, sina Ronda, Judo. Tinitignan niyo ba itong mga styles na to as something na dapat nyong i-incorporate sa training nyo? O stick na lang kayo sa kung ano yung nandyan? Sa akin po yung total MMA naman po yung laro, mas maganda pong all around. Tayo mag-stick sa iisa kasi kapag sa MMA, lahat na yan na i-apply, judo, wrestling, kickboxing, boxing, kaya dapat pag-aralan at alamin lahat yung mga yan. Okay, like kunyari, nagsa-study ka ba ng FMA, Filipino Martial Arts, para madagdagan yung sa movement mo or yung sa reactions mo, ganun? Kung minsan po nag-search po ako, yun na lang po yung ginagawa ko. Nanonood na lang ng mga nanonood ka na lang? technique, ganun po. Hindi po, yung mga technique ng mga MMA, ganun. Okay. Sa YouTube? Okay. Kung sakaling, pag after nitong laban na to, sabihin natin na pag na-dominate mo yung kalaban mo, si Priscilla, tapos bigyan ka ng pagkakataon ng one championship na ang next mo nang makalaban si Angela Lee for the championship. Wow, that would be nice. Yeah, kasi impressive naman talaga lahat ng mga naging laban mo na. Lalo pa ngayon na next kapag maging mas impressive pa lalo yung performance mo. Paano mo paghahandaan yun? Magiging masaya ako kapag natuloy yung sinabi niyo po. Kasi siya po yung isang reason kung bakit ko po gustong maglaro dito sa One Championship. Talagang todo training at saka preparation po yung gagawin namin para sa laban na yan po. Yun, nung nag-start ka ba na sabi mo magpo-professional ka na, meron bang resistance from your friends or family na ito, masasaktan ka na for a living, tapos or nangangarap ka pa bang mag full-time na job somewhere tapos part-time na lang ang MMA? Sa akin po yung parents ko nung una kasi ayaw po nila. Tatay ko ayos lang, pero sa nanay ko medyo tagilid kasi syempre inalagaan ka tapos uwi ka may black eye. Hindi ba siya nanonood ng fights mo? Yung nanay ko hindi po.
Pero ngayon, pinapanood na lang po nila sa TV. So tuloy-tuloy ka na with full-time ka ng MMA. Hindi ka na Ah, kasi may nagtatapos ka pa ng degree, di ba? Or tapos na yung degree po. mo? Wow, congrats. Wow, Full congratulations. time po. So, paano mo dinesisyonan na mag full-time na akong mag-fighter? Pero may degree ka. Kapag ba tapos ka na sa fighting, saka mo lang gagamitin yung degree mo? Sa ngayon, hindi ko pa po alam, pero ngayon, yung naka-focus po talaga ako makuha yung belt. How long do you give yourself, Gina? Mga tipong within 5 years dapat makuha ko na yung belt? Or within 3 years, mas maikli ba? Ano yung, may timeline ka ba sa mga ganyan? Sa ngayon, wala pa po. Ini-enjoy ko pa po kasi maglaro. Tapos, So, Yun po. yun nga pala, bilang member ka ng, part ka ng team ng isa sa pinaka high level, isa sa pinaka malalakas na elite. grupo sa Pilipinas. Anong Elite nararamdaman group, mo? May pressure ba? Masayang-masaya po kasi marami pong mga babae, mga fighter na gusto rin pong maka-join dun sa team namin. Pero hindi naman po basta-basta na mag-join ka tapos laban ka na. Kaya pa ng skill. Kaya ang laki po ng pasasalamat ko dahil isa ako sa member ng Team Lakay po. When you said, Gina, na may hindi basta-basta makaka-join ka, ano yung meron bang proseso para maging kunin ka ni Coach Mark, ilagay ka sa team, tapos alagaan ka para, from amateur magiging pro ka na. Paano yung proseso? Or meron bang ganun na formal? Hindi naman po yung basta yung yung makikita nila yung determination mo, mag-training ka araw-araw kasi yung iba nag-training lang ng 1 week gusto nang lumaban. Hindi naman po pwedeng basta-basta ganun kasi tinitingnan mo na rin ni coach kung talagang prepared ka na lalaban bago ka niya ipapalaban. So merong mga parang nagbabakasyon lang sa MMA tapos gusto na lumaban. Marami pong ganun po kasi